Hallelujah! Praise the Lord! Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah! Namiss ko yung kanta na yan. Nakakamiss na. Namiss ko rin kayo. Praise God. Ganda na mga boses, ng lamig. Parang gininawa ko kanina. Totoo lang, parang gusto kong humingi ng jacket kanina. Praise God. Buti na lang napigilan ko ang aking sarili. Anyway. Hallelujah! Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Hallelujah. Kumusta po ang ating buong isang linggo? Nagpapatuloy sa Panginoon, nagtatagumpay sa Panginoon. Dapat po ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Victorious. Ayan. Kumbaga, yung salita natin, yung salitang kalye, yung salitang mga astig, mga tigasin, mga maangas. Dapat ang mga Kristiyano maangas. Mga Kristiyano, mga tigasin, mga astig. Hindi yung sa away. Hindi ka maangas dahil palaaway ka. Hindi ka tigasin kasi ikaw ang siga sa lugar ninyo, no? Ikaw ang kinakatakutan ng inyong mga kapitbahay. Hindi ganon. Pag sinabi nating ang Christian na maangas, Christian na astig, ayaw na yung mga Kristiyanong nananagumpay. Dumaan ang pagsubok, dumaan ang bagyo ng buhay, nananatili kang matatag na nakatayo sa harapan ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon sapagkat ikaw ay anak ng Diyos at nananampalataya ka sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Sa hapon na to, ating pag-aaralan, napakaganda, napaka-importante, importanteng topic. Hindi pwedeng ma-miss natin ang topic na to. Sa title pa lang, importante na. Di ba? Sa title pa lang, importante na eh. Basahin natin ang title natin, The Most Important. Check! Parang ano yan? Check. Ano yung patalastas ni Coco Martin? Yung pinsan ko. Right med. Pagka may check, right med yan. Pag right med, may check yan. Di ba? So, tingnan natin to. The most important. Alam niyo po ba, pagka tinanong tayo, ano ba ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin? May nagtanong na ba sa inyo yan? O naitanong niya na ba sa inyong mga sarili? What is the most important in your life? Ano ba ang mahalaga sa buhay natin? Now, depende yan sa ating katatayuan sa buhay. Depende ang sagot. Ito yung aking pangatlong sermon sa araw na to. Ay, medyo nagagasgas minsan yung lalamunan natin. Anyway, tuloy tayo. So, ang sagot, yung tanong na, ano ba ang pinaka-importante sa ating mga buhay? Ang sagot ay depende sa ating kalagayan. Sa mga bata, di ba? Pag tinanong mo yan, hindi nga nila alam kung ano yung importante. Pero, depende sa kanilang pagpipiliin na laruan o kaya ay pagkain. So, pagka pinapili mo sa kanila, kung ano yung madampot nila, makuha nila, yun ang importante sa kanila. Laruan o pagkain, candy or burger or ice cream. Ganyan, ha? Ngayon, kapag ka mga nagdadalaga na, mga nagbibinata na, iba na ang mga priority niya, ayaw na mga candy niyan. Ayaw na niyan yung mga kulay pink, mga ribbon-ribbon, ayaw na nila. Ang gusto nila ay jowa. Ayan, Jowang-Joanna. Hindi si Joanna, hindi yon. Jowang-Joanna. Ibig sabihin talagang, atat na, pagka-jowa. Gigil na gigil. Yung iba pa nga, pag pinipigilan mo, lalong nang gigigil. Sige, bayaan mo. Wag mo nang pigilan. Biglang, ayoko na nga. Ayan, di ba? Parang kagaya nung isang dalagita doon sa dalaga, doon sa Ilocos. Nagtatampo sa nanay niya at saka sa tatay niya. Tawag doon, hindi lumalabas ng kwarto niya. Kaya sabi ng nanay, sabi niya sa asawa niya, Daddy, kausapin mo na nga yung anak mo. Kahapon pa hindi lumalabas ng bahay. Puntahan natin. Pinatok nila yung bahay, yung kwarto. Anak, lumabas ka dyan. Dalagang bata, dalagang babae. Lumabas ka na dyan. Ayoko po. Ano bang problema mo? Wala po. Gusto mo ba na bilang ka namin ng ice cream? Ayaw po. Gusto mo, magpa-party tayo? Ayoko po. O gusto mo, bibigyan kita ng pera, mamasyal ka sa Boracay, pumunta ka ng Boracay. Ayoko po. O ito, pera, 10,000, mag-shopping ka sa Hong Kong. Gusto mo? Hong Kong, 10,000, kulang yun.
O ito pera, mag-shopping ka. Ayoko po. Ano ba talagang gusto mo? Kanina, naiinis na ako ah. Gusto mo na bang mag-asawa? Alam niyo na nga po eh. Nagtatanong pa kayo. Di ba? So minsan yung priority natin, depende sa kung ano ang kalagayan natin. Pero sa mga nanay at tatay, ang priority na natin, mga anak, di ba? Alagaan natin ang ating mga anak, yung ating asawa. Pag ikaw naman ay career-oriented, ang importante sa'yo, trabaho, 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 trabaho. Nakalimutan mo na yung sarili mo. Hindi ka na nakapag-boyfriend, naka-girlfriend kasi puro ka trabaho. Di ba? Lumipas na ang panahon sa'yo. 60 years old ka na. Wala ka pa rin jowa. Di ba? Kasi nga, puro ka trabaho eh. So depende talaga yung importante, yung importance, o kung ano yung importante, most important in our lives, it depends on who we are. At depende sa kung ano ang ating kalagayan. This time, sa hapon na to, I want to discuss to you the most important thing that we should know as a Christian. Basahin natin Matthew chapter 19, 16 to 30. No? Dito po yan sa aklat ng Matthew. Matthew 16, kasi hindi ko po nilagay dyan sa slide. Medyo mahaba po kasi. Kaya babasahin na lang natin dito po sa ating Bible. Matthew 19, 16 to 30. Makikita din natin yan sa Mark 10, 17 to 31 and Luke 18, 18 to 30. Pero Matthew na lang tayo. Kasi Matthew tayo. 16:30. Yan. Okay, ganito po, no? Sige. Medyo, ayan. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo na mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano pa po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian, sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama at ina, asawa at mga anak, mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Closing prayer na tayo. Hallelujah! Most important. Ano nga po ba ang most important? Number 1, the most important question to ask. Okay? Tingnan niyo po sa Matthew 19 verse 16. May isang lalaki dito na isang mayamang lalaki. At he's a young, rich ruler.
At ang kwento niya ay makikita sa tatlong gospel. Matthew, Mark, and Luke. No? Sa tatlong gospel. Sa Matthew and Luke, sinabi lang doon na young, rich man. He's a rich, young man. Pero sa Luke, sabi doon na he is a young, rich ruler. In other words, siya po ay isang tao na ma-impluwensya sa kanilang community. Maaring siya ay, kung sa panahon natin, baka mayor siya o kaya ay gobernador siya. No? So, he's a young, rich ruler. So, itong taong ito, meron siyang tatlong P. No? Meron siyang tatlong P. At meron din siyang isang R. Ano po yung tatlong P niya? Meron siyang tinatawag na posterity. Pag sinabi natin posterity, ibig sabihin, strength of a young generation. Meron siyang kalakasan bilang kabataan. So that is posterity. Bata siya, sabi ng Bible, he's a young. So, meron pang bright future ahead of him. Okay? So, isa pang P niya ay yung tinatawag natin na possession. He's rich. Maraming bagay na meron siya. Meron siyang pera, meron siyang mga ari-arian, no? Meron siyang possessions. Meron siyang bahay, meron siyang mga sasakyan, no? Ganyan. At yung another letter P niya ay he has a power. Dahil he's a ruler. So meron siyang impluensya sa kanilang komunidad. So tatlo yung letter P niya. Ano yung tatlong P niya? He has posterity, he has possession, and he has power. And meron pa siyang letter R. Ano yung letter R niya? Meron siyang religion. When he asked Jesus Christ, sabi niya, Lord, teacher, sabi niya, what shall I do to inherit the kingdom of God? Or what shall I do to have eternal life? Anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, sundin mo ang kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, galang mo ang iyong ama at ina. Ang sabi ng lalaki, sabi niya, ginawa ko na po yan mula pa nung ako ay pagkabata. So ibig sabihin, he's a religious man. No? Sinusunod niya yung batas at lagi siyang, kumbaga, dahil kabisado niya ang batas, ginagawa niya yung kautusan ng Diyos para sa kanya. Kompleto kung tutusin. Meron siyang posterity, meron siyang possession, meron siyang power, meron siyang religion. And yet, he is lacking of very important thing. Amen? Kompleto ang isang tao, kompleto siya, pero mayroon pala siyang kulang. Meron pala siyang wala pa sa kanya. May bagay pala siyang hinahanap na hindi niya matagpuan doon sa kanyang pagiging young, rich ruler. Yung posterity niya, hindi na ibigay yon sa kanya, yung hinahanap niya. Yung kanyang power, hindi na ibigay sa kanya yon. Yung kanyang possession, hindi na ibigay sa kanya yon. Yung religion niya, hindi na ibigay sa kanya yon. Ano yung bagay na hinahanap niya? Ano yung bagay na wala sa kanya? Mga kapatid, eternal life. Kaya sabi niya kay Jesus Christ, ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Pwede pala, mga kapatid, it is possible na ang isang tao, sa kabila na mayroon siya ng lahat ng bagay, magkaroon siya ng lahat ng bagay, pero kung malayo siya sa Panginoon, wala pa rin siyang katiyakan. Amen? Nakita niyo, ibig sabihin nun, magkaroon ka na ng lahat ng bagay sa mundong ito, pero wala kang Panginoon, wala kang pananampalataya sa Diyos. That is useless. Kaya tingnan niyo sabi rito, Matthew, just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? He is looking for eternal life. Ganyan din sa Mark 10 verse 17. Yan, lahat nakakulay yellow, eternal life. Luke 18:18, a certain ruler asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Imagine that. Nasa kanya ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Ano ba yan? Kunin mo na ang lahat sa akin. Pala. Yan. Alam ni lawyer yan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang suklay. Wag lang suklay ko. Kasi suklay, kailangan yun eh. Amen? So, pwede pala na isang tao, sa kabila ng makuha niyang lahat ng bagay, mayroon pa rin siyang hahanapin. Mga kapatid, siguraduhin natin na makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, makuha man natin ang ating mga pangarap at ambisyon,
huwag nating wawalain ang kasiguruhan at katiyakan na tayo po ay may buhay na walang hanggan. And this question is very important. Minsan, tinatanong natin, mga wala namang kwentang tanong. Di ba? Mga tanong na tungkol sa mga artista. Sino na ang jowa ni ganito? Bakit nag-break si ganito? Bakit naghiwalay si... Bilang mga gano'n na pre-occupy tayo sa mga chismis, mga kwento, sa mga tanong. But we have to ask this question, Teacher, Lord Jesus Christ, what must I do to inherit eternal life? Ito yung tanong na mayroong eternal significance na pahalagahan natin. Huwag tayong magsayang ng panahon natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Mag-invest tayo mga kapatid sa bagay na may kabuluhan, na magdudulot sa atin ang buhay na walang hanggan. Pangalawa, okay. Number 2, the most important decision. So, hindi lamang tayo magtatanong, hindi lamang yung tanong na may kinalaman sa buhay na walang hanggan ang dapat mong itanong, kundi you have to make a very important decision. Ano yun? The most important decision, sabi sa Matthew 19:27, Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will there be for us? Nung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad at doon sa lalaki na nagtatanong sa kanya na, ano ang gagawin ko para magkaroon ng eternal life? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, o sige, sundin mo ang kautusan. Magkaroon tayo ngayon ng quiz. Sumusunod ka ba sa kautusan? Ginagalang mo ba ang nanay at tatay mo? Hindi ka ba pumapatay? Sinasamba mo ba ang Diyos? Sabi ng lalaki, yes. Sabi niya, perfectly. Ginagawa ko lahat ng mga bagay na yan mula pa nung bata pa ako. Sabi niya. And then sabi ni Jesus Christ, okay, may kulang ka pa. O, ibenta mo ang mga ari-arian mo at yung mga napagbentahan mo, ibigay mo sa mga mahirap, pagkatapos sumunod ka sa akin para maglingkod ka, para maging disciple ko. Ngayon yung lalaki, umalis. Nalungkot siya, no? Kasi marami siyang kayamanan. Sabi ni Jesus Christ, tingnan nyo, no? Mas mabuti pa at mas mabilis pa na makapasok ang isang camel sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagulat yung mga disciple. Lord, kung ganun pala, ang hirap palang makapasok sa kaharian ng Diyos, sino po ang maliligtas? And then Peter replied, sabi ni Peter, we have left everything to follow you. Iniwan namin lahat ng bagay na meron kami para lang sumunod sa iyo. Ano na ngayon ang mapapala namin? Ha? Di ba minsan ganyan tayo like Peter? Naalala ni Peter when in Matthew chapter 4, when Jesus Christ called them, di ba, sila ay nangingisda si Peter eh. Di ba, wala silang magdamag silang nangingisda, wala silang nahuli. And then dumating si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, okay, ihulog nyo yung lambat nyo sa bandaron. Nung hinulog ni Peter yung kanyang lambat doon sa bandaron, paghilala, ang daming tilapia. May alimangon. Tilapia. Yeah? Ang hirap, ang bigat. Sabi niya. And then nagulat si Peter. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, from now on, sabi niya, come and follow me. From now on, hindi na kayo magiging mangingisda. You will no longer be fishermen, but you will be fishers of men. Kayo ngayon ay magiging mamamalakaya ng mga tao. At iniwan ni Peter lahat ng kanyang mga bagay. Iniwan niya yung kanyang bangka, iniwan niya yung kanyang lambat, iniwan niya yung kanyang ilaw, lahat ng pagkakakitaan niya, yung business niya. Actually, lahat ng bagay na yon. No, iniwan ni Peter, he followed Jesus. Kaya nung sinabi ni Peter, ni Jesus Christ na sabi niya sa lalaki, sabi niya, it is impossible the rich man to enter the kingdom of God. Sabi ni Peter, sabi niya, sumunod kami sa iyo We have left everything. Iniwan namin ang mga bagay na mayroon kami. Iniwan namin ang bangka namin, iniwan namin ang lambat namin. Ano ngayon ang mapapala namin? Anong naghihintay sa amin? Anong pagpapala meron kami? Minsan, ganyan tayo mga kapatid. Nung nag-decide tayo
nagdesisyon tayo na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon at sumunod tayo sa Panginoon. And then, nung nakakaranas tayo ng mga struggle sa buhay, then bigla nating tinatanong ang Lord, Lord, akala ko ba may mga pangako kang pagpapala sa akin? Di ba sumunod ako sa'yo? Di ba ginagawa ko, Lord, ang mga utos mo? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin kami? Bakit, Lord, sabi mo, pag sumunod ako sa'yo, pag sinuko ko ang buhay ko sa'yo, magkakaroon na ng kapayapaan ang pamilya ko? Bakit hanggang ngayon nag-aaway pa rin kami? Yeah? Hanggang ngayon, magulo pa rin sa pamilya namin. Lord, sabi mo, pagka sumunod ako sa'yo, pagpapalain mo ako. Ba't ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho? Bakit hanggang ngayon, tambay pa rin ako? Hindi ka naghahanap Ha? Bakit hanggang ngayon, nag-aaway pa rin kami? Ang tigas ng ulo nyo Kung minsan tayo may problema, hindi sa Panginoon ang problema. Kung minsan hindi kasi natin binabago ang buhay natin, hindi natin binabago yung mga sarili natin, hindi natin binabago yung mga ugali natin. Kaya kahit na gustong pagpalain tayo ng Diyos, hindi mabuhos ang pagpapala ng Panginoon kasi nabablock, nasasaraduhan. Yung blessing ng Panginoon na para sa atin, nasasaraduhan, nahaharangan ng ating katigasan ng ulo. And kagaya ni Peter, sabi niya, Lord, we have left everything. Ano ang mapapala namin? Mga kapatid, gusto ng Panginoon ibuhos ang pagpapala sa atin, pero kung minsan tayo po ay hindi tayo handang tanggapin. Sapagkat minsan hindi tayo handang isuko sa Panginoon kung ano ang meron sa atin. Like Peter, sabi niya, I have left everything. Totoo ba? Totoo ba na you left everything? Minsan, meron pa rin tayong natitira sa ating mga sarili. Meron pa rin tayong naka-reserve. Kapag sinabi natin, we have left everything, mga kapatid, ibig sabihin nun talaga, we have left everything, talaga sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Wala na, hindi ka na tumitingin sa sarili mo, hindi ka na tumitingin sa sitwasyon mo. Nakatingin ka na lamang kung paano ka magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag ka may problema, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kapag ka may sakit, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Pastor, kahit may sakit, magpapasalamat sa Panginoon. Opo, the Bible says in Thessalonians, give thanks to the Lord in all circumstances. Sa lahat ng panahon, magpasalamat sa Diyos. Give thanks to God in all situation. Kaya nga mga mahal kapatid, hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Panginoon pag may pagpapala. Pag may pagpapala, thank you, Lord. Pag may blessing, thank you, Lord. Pagka may sakit, no thanks. Di ba? Hindi. Ang attitude natin ang dapat nating baguhin. Yung perspective natin sa Panginoon ang dapat nating baguhin. Na dapat tayo po ay sa lahat ng panahon, kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Number 3, the most important mission. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Ganyan din po sa Mark 10:29, truly I tell you, Jesus replied, no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel. Alam nyo, ito po yung importanteng mission. Isa sa ang SCF Church, ang vision and mission ng ating SCF Church ay to know God, to worship God, and to make disciples, and to send out disciples. To send out. Kaya hindi lamang tayo knowing God, lahat knowing God. Hindi tayo nag-i-stay lang sa church. After we know God, we worship God, we train disciple, we make disciple, and then we send them out. Dahil yan po yung ultimate goal natin. Na tayo ay gagamitin ng Panginoon balang araw, may makaka-develop tayo ng mga pastors, missionary from this church. Dahayo magbabahagi ng salita ng Diyos. And that is very important mission. Mga kapatid, handa na ba kayo? Handa na ba kayo na maging instrumento ng Diyos, may bahagi ang kanyang mga salita? Mga kabataan, no. Huwag kayong makontento na tagapakinig lang. Mga kapatid, huwag kayong makontento na upo lamang tayo every Sunday, makikinig ng salita ng Diyos, salamat sa Panginoon, pagkatapos natin makinig ng salita ng Diyos, uuwi na tayo, and then gagawin na natin ang ating mga normal na buhay. Hindi po, sa halip, isipin natin, Lord, paano mo ako gagamitin?
Lord, gusto kong maggamit mo ang buhay ko. Nag-iisa lang yung buhay ko na to, pero gusto kong gamitin mo ito para sa kaluwalhatiin mo, Panginoon. Kung meron akong 100,000 buhay, sabi ng isang awit, no? Kung mayroon akong 100,000 buhay, hindi ko ipagkakait sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko yung 100,000 life ko sa iyo. 1,000,000 buhay, 1,000 lives. I will offer it to you, Lord. Pero iisa lang yung buhay natin. Kahit iisa lang ang buhay natin, give it to God. Mga kabataan, give to the Lord yung buhay na meron sa atin. Sapagkat binagkalob sa atin yan na Panginoon. Number 4, the most important compensation. Ang word na compensation, ang ibig sabihin din yan ay reward. Reward or, nagtrabaho ka, no? Salary. Nagtrabaho mo so may salary ka. Yan ang compensation. Sa paglilingkod sa Panginoon, maaaring makatanggap tayo ng mga material na reward, material, worldly, na mga temporary things. Saya tayo dyan. Di ba? Sa magkakaroon ng concert, di ba? May raffle, mayroong TV, mayroong cellphone, di ba? May karaoke, may bicycle. Gusto ko yung bicycle. Sana akong makabunot nun, di ba? Pero kahit hindi, okay lang. Okay lang yun. Material na bagay yun eh. Ang gusto kong magkaroon ako, the most important compensation in my life. And what is that? Eternal life. I'm willing to lose everything. Wag nyo lang ibigay sa akin ang lahat ng yan. Wag nyo lang kukunin sa akin ang buhay na walang hanggan na binigay sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, 4 important things that we should have as a Christian. The most important question to us about eternal life. The most important decision is to follow Jesus. The most important mission is to go and share the gospel to all people. And lastly, the most important compensation that you can ever have is eternal life that is gift of God to all of us. Let us pray. Panginoon naming Diyos, salamat po. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin at sa iyong mga pagpapala. Patuloy mo kaming iniingatan, Panginoon. Dalangin namin na maging sa araw na ito, maalala namin ang kahalagahan ng mga salita mo. Ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. At higit sa lahat, maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming kalakasan, na maglilingkod kami sa iyo at magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Susunod kami sa iyo mga salita. At kami po ay magiging totoong mga alagad, totoong magiging mga disciple, magpupuri at susunod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.